yan! Bigaan mo na yan! Nang malaman na natin kung sino yung aswang! Agad kong hinila sa harap ko ang putahe na nandun sa plato. Nang pigaan ko na nga to ng katas ng kalamansi, wala pang 1 minuto ay bumalik na sa tunay na anyo ang putaheng niluto ni Bongga Jane. Bumungad sa aming lahat ang totoong itsura nito. Namumula-mulang mga bituka ng tao at atay na hiniwa-hiwa para lumiit. Halos masuka-suka naman si Antonio at ang iba pang mga kasama namin dahil sa tunay na anyo ng ulam. Yak! Mga lamang loob ba yan ni Water Willie? Nang ibaling ko ang tingin ko kay Jane, nakita akong seryoso ang mukha nitong nakatingin sa amin. Namumula ang mukha nito na tila sasabog na. Ilang segundo lang ay biglang tumayo to at hinila niya si Black Shadow. Kung ayaw niyong mamatay ang isang to, huwag kayong sumunod. Nakatutok ang matatalim na kuko nito sa leeg ni Black Shadow habang nakaangkla naman ang kabilang kamay nito sa dibdib. Hindi magawang makaalis ni Black Shadow sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ni Bongga Jane. Hindi ko akalain na totoo ang hinala naming asungka nga, Bongga Jane. Gandang-ganda pa naman ako sa'yo. Yan ang madalas na sinasabi ng mga lalaking nakakasalamuha ko bago ko sila kainin. Maswerte kayo dahil naamoy nyo kaagad na isa akong aswang. Bilib ako sa'yo, Akatsmaki. At sa'yo, Neza Babe. Matindi ang pang-amoy nyo. Habang nagsasalita to, ay unti-unti itong umaatras palabas ng pinto. Dinukot ko naman ang mga hiniwa naming kalamansin sa timba para ihanda na. Nakita ko rin na ganito ang ginawa ni Neza Babe. Kalmado lang to at hindi nagsasalita. Pero alam kong sa anumang oras ay nakahanda na rin to para umatake. Bago pa man tuluyang makalabas si Bongga Jane sa pinto, ay inundayan ko na to ng bato ng kalamansi. Tumama ang kalamansi nito sa noo. Agad na tumalsik ang katas nito sa kanya. Kitang-kita namin kung paanong umuusok ang mukha niya dahil sa katas. Napapaso to na tila isang baga na galing sa apoy ng kalamansi. Dahil dito, nabitawan niya si Black Shadow. Sige pa! Batuin nyo! Lahat kami binato si Bongga Jane na nito'y nagsisisigaw sa sobrang hapdi ng nararamdaman niya. Ilang sandali pa ay napadaustos to sa sahig hanggang sa tuluyan tong bumagsak. Nang maramdaman naming hindi na to gumagalaw, dito na kami tumigil sa pagbato. Patay na yata! Lapitan mo nga, Spicy Girl! Total magkalahi naman kayo eh! Itinulak pa nito si Spicy Girl na nito'y takot na rin. Lalapitan ko pa sana ang nakahandusay na katawan ni Bongga Jane nang biglang gumalaw ang mga kamay nito. Kasunod nito ay dumilat ang dalawang mata niya. Pero sa pagkakataon na to ay nagbabaga na to at mabagsik na tumayo. Naging isang mabangis na aswang na to na tila handa ng lumantak ng biktima. Takbo na! Agad kami nagsiatrasan dahil sa takot. Mariin ang tingin niya sa amin habang marahan tong lumalapit. Agad na binatuto ng leader namin ng kalamansi pero hindi na to nasasaktan. Maliksi itong tumalon sa lamesa at agad na tinalunan si Antonio. Pilit niyang inaabot ng pangil ang leeg ni Antonio. Pero nagulat kaming lahat nang yakapin to ni Spicy Girl dahilan para makawala si Antonio. Sumenyas pa to na tumakbo na kaming lahat at siya na raw ang bahala sa aswang. Nakadaganto at hindi naman makaalis ang aswang sa bigat ni Spicy Girl. Una nang tumakbo si Black Shadow, kasunod yung leader namin. Nakatulala pa rin si Antonio habang pinapanood ng dalawa. Insan, tara na! Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Nang hindi pa to nagsasalita ay hinila ko na siya palabas. Pagkarating namin sa malayo ay tumigil to. Si Spicy Girl! Naiwan! Balikan natin! Mapapahamak lang tayo! Tumakas na tayo! Nandun na sila! Hindi niya na ako pinakinggan at tumakbo na to pabalik. Pero bago pa man to makalapit ay biglang lumiyab ang bahay. Napatulala na lang kaming dalawa sa nakikita namin. Paunti-unti nang nilalamo ng apoy ang kabuuan ng bahay. Si Spicy Girl! Spicy Girl! Sigaw ni Antonio nang tuluyan ng lumiyab ang bahay. Dito lang namin nalaman na galing pala sa gasol ang sunog na yon. Sinadya itong buksan ng leader namin para masunog ang bahay. Dahil siguro sa kandilang natumba sa lamesa ay lumiyab ang loob ng bahay. Pagkatapos ng pangyayaring to, lahat kami inimbestigahan ng mga pulis. Kahit sinabi naming aswang ang dahilan nito, hindi sila naniniwala sa amin. Bagkus ay pinagtawanan lang nila kami. Pinadrug test din kaming lahat pero nag-negative naman kaming lahat. Kaya nagdesisyon silang pakawalan kami. Pero patuloy niya inimbestigahan kung anong nangyari sa bangkay ni Water Willie. Ayon sa report, lumalabas na mabangis na hayop ang may kagawa nito sa kanya. Pero ang sabi namin sa statement namin, na aswang ang may gawa nito. Pero itinuring naman nila to na isa lang kabaliwan. Ang isa pang nakakabaliw na binalita sa amin, walang bangkay sa loob ng bahay na nasunog. Dito na kami napaisip kung anong nangyari kay Spicy Girl at Bongga Jane. Matapos rin ang pangyayari na to, wala na rin kami naging balita sa dalawa. Hindi na rin sila nag-text sa clan namin. Pero isa lang ang natutunan ko dito.
Minsan sa buhay natin, may mga bagay na mahirap paniwalaan. Katulad na lang na nangyari sa amin. Kung sino pa yung mukhang hindi gagawa ng masama, siya pa yung mapanganib. At kung sino pa yung hindi kagandaan ng anyo, sila pa yung handang iligtas ka sa kapamakan. Kaya minsan, hindi ka dapat nanguhusga ng tao base lang sa panlabas ng anyo nito. Kasi baka isang araw, yung hinuhusgahan mo ay siya pala ang makakatulong sa'yo.